nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Sir, magandang umaga po. Jade at Admar po inyong mga kasama dito po sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Maraming salamat po. Magandang umaga sa iyo, Jade at Admar at sa ating mga tagapanood. Yes, sir. At pag-uusapan nga natin ngayong umaga, itong ang panukalang batas o panukalang dagdag na 200 pesos sa arawang sahod po sa mga manggagawa o na mga manggagawa sa pribadong sektor ay kasalukuyan nang umuusad ngayon dyan sa Kamara. Ano ho ba ang masasabi po ninyo, anong grupo po ninyo dito? Alam mo, napanood ko yung bago kayo nag-commercial, yung mga farmers tsaka yung mga drivers. Hindi sila kasama rin sa panukala na ito, ha? Hindi sila makakatanggap dito ng 200 pisong sinasabi. Alam mo, out of the 52 million na workers in the country, kasama na rin dyan yung mga nasa formal sector, informal sector, kasama na rin dyan yung mga jobless, mga underpaid, tsaka yung mga sa gobyerno. Out of the 52 billion, ang mga benepisyo lang, the minimum wage earners, 10%. Yun ang taon-taon tinataasan natin ng sweldo. Yung 84, kung gagawin across the board, hindi ko alam kung across the board pa yan, pati yung mga managers, pati yung presidente kasama, aabuti ng mga 16%. No? So, 16% of the 52 billion, yung 84%, yun ang hindi kasama. Sino ba yung mga yun? Kaya yung mga farmers, kanina na nagre-reklamo, hindi kasama yun. Lalo magre-reklamo yan dahil may iwanan sila. Yung mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers, mga market vendors, yung mga iba-ibang negosyong maliliit na mga pamilya na sila rin nagtatrabaho, hindi kasama yon. 84% yung hindi mabebenepisyohan. Pero ang mangyayari, kung tinataasan mo yung mga organized labor na yan naman taon-taon na ina-address natin, they're better situated than the others dahil sila at least may regular silang trabaho, may tumatanggap sila ng sweldo, sila yung ina-address natin, pero iniiwanan natin lagi yung mga farmers, fisher folks, no? Yung mga market vendors, itong mga tricycle drivers, jeepney drivers, yan, naiwanan yan. Ang nangyayari, yung mga kumpanya, wala silang pagkukunan na ng pagtataas na sweldo nila, magtataas na presyo. Kung kaya pa ng merkado bilhin. Kung hindi na, magbabawas ng tao. At kung hindi kaya, magsasara. Alam mo, doon sa 16% na covered, yung mga enterprises, mga kumpanya, 90% noon, micro. 8% yung small. Yung medium, 1%. Yung large, less than 1%. Kaya ang mangyayari, yung mga maliliit, alam mo naman, yung micro, marami rin isang kahig sa tuka, ano? Marami rin na hirap, nagbubukas, magsasara. Yan ang mga apektuhan. Paano na yung yung lalaking kumpanya, baka kaya nila, kahit mahihirapan, no? Medyo, ang problema lang, pagtataasan ng presyo. O paano na ngayon itong mga hindi nabiyayaan ng 200 pesos? Kaya nga nagre-reklamo na yung mga farmers, nagre-reklamo na yung mga drivers. Lalo sila magre-reklamo. Magagalit siya mga yan sa kanila. Iniisip nilang progressive na may madaling sabihin, tataasan ang sweldo ng manggagawa, small percent lang yung ina-address nila, lagi nilang iniiwanan every year yung ano. Kaya sinasabi namin, ipaubaya natin sa wage board yan. Yan tinatag din naman ng legislature. Bakit
all of a sudden, bigla na papasukan. Alam mo naman, ang problema, ina-address sila by the wrong way. Gusto nilang, we agree with intention. Itaas natin ang kita ng ating mga manggagawa. Pero konti lang ang tinataasan nila. Paano iba? Aasa sa gobyerno, wala namang kaya ibigay ang gobyerno. Yung hindi mabibigyan, mga 40 billion plus yun. Kung bibigyan mo ng gobyerno ng 200 pesos a day yun, 8 billion 400 million a day. Imagine that, 8 billion 400 million a day. Nung panahon ng COVID, nagkaroon tayo ng emergency, tinulungan natin yung mga manggagawa. Wala pang 25 billion yata na ilabas natin. Ano yun? 3 araw lang yun na tulong sa 200 pesos. So, ilagay mo ng 100 pesos na lang itutulong. 4 billion 200 million. Imagine mo, sa isang buwan, ubos na ang budget ng Pilipinas. Kaya, madaling sabihin nyo, tutulungan. Wala tayong pantulong. Hindi natin kaya yan. So, ang bibiyayaan mo yung konti, hindi mo iniintindi yung karamihan. Akala mo, nila, ang mangyayari riyan, tinaasan mo yung sweldo, meron pa sinasabi na huling beses, nagtaas ng sweldo 25 years ago. At wala naman doon nangyaring inflation. Wala. Of course, pinag-uusapan nung, hindi ako nagkakamali, 60 pesos ang sweldo nung ginawang 90 yata a day. Pagkatapos, iba ang sitwasyon noong 35 years ago, iba inflation, iba yung employment data natin, iba yung rate, ano? Parang muna sinabing, kung ginawa noong panahon ng Hapon yan, wala comparison. Malayo. Nung araw, ang minimum wage sa Pilipinas, pinakamababa dito sa ASEAN. Ngayon, pinakamataas tayo. Dahil doon sa sinasabi nilang konti-konting taas ng Regional Wage Board. Konti-konti raw. Noong isang taon, nagpasa ang Senado ng 100 pesos, pinipilit nila pero lahat ng economic managers ng gobyerno, tutol. Kaya anong ginawa ng presidente? Sinabihan na lang mag-convene ang Regional Wage Board at pag-usapan ng mabuti yan. Yan ang dapat na mangyari. Ang kailangan natin sa Pilipinas, trabaho, at ang trabaho, maibibigay yan kung may investment. Huwag nating itaboy ang investors. Dito sa Asia ngayon, pinakakulela tayo, in spite of all the efforts of the government to attract investment, ang takbuhan ng investment, hindi tayo. Pinakakulela tayo. Nauuna siya. Kasi paano ba? Mayroong issue ng, ang elektrisidad dito, mahal. Yung iba, nasasubsidize sila. Ang red tape, marami pa rin. In spite of the efforts of the ARTA, na marami naman ang naitutulong. Pero ang diskusyon ngayon na malaki, korupsyon. Yan, yung investor siyempre, namimili ng pupuntahan. Maririnig pa nila yung mga mag-i-increase ng sweldo na hindi naman mangyayari. Hindi nila malaman kung paano ang posting na gagawin nila sa produkto nila kung dito sila magbubukat ng kumpanya. So, yun ang sinasabi namin. Wag na lang sana masyadong na hindi naman mangyayari, hindi naman kaya na ekonomiya natin. Medyo tahimik na lang tayo riyan. Ang issue, ang pagtulong-tulungan natin ang makagawa ng trabaho. Wag na yung makapagtaboy ng investors. Opo, malinaw. Napakalinaw po, Ginoong Sergio, yung inyo pong sinabi. Umbaga, dinagdagan pa kayo ng burden, yung responsibility o yung trabaho na hindi naman kaya sa ngayon dahil nga hindi sapat yung inyo pong ipamimigay na nadagdag sahod, ng mga employers doon sa mga manggagawa. Sa halip ay dapat tutukan ng gobyernong ito yung mga nasa laylayan, which is, sabi mo nga kanina, napakalaking porsyento ng bilang na yan yung dapat na pagtuunan ng pansin. Sa halip na itong nasa minimum wage earners, itong mga nasa middle class, kumbaga, Sergio.
Well, yung minimum wage earner natin kasi, they're better positioned than the others. 10% lang sila na ating workers. Yung iba, yun ang dapat sabi ko nga, yung better situated sila dahil kahit maliit ang sweldo, at least regular sila, employed sila. Paano na iba? Alam mo, yung mga farmers natin, kung minsan hindi naman kumikita ng, yung iba, hindi naman kumikita ng 300 pesos a day. Ba't yun ang tutukan natin? Ang daming reklamo roon, yung mga fisher folks natin. Pag tinaasa mo sweldo, noong minimum wage yan, yung 10% na yan, o 16%, whatever, hindi naman dadami ang ani ng farmers. Hindi naman dadami ang huli nung mga fisher folks natin, mga fishermen. O, yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, naghihingi na yung tax na, naghihingi ng dagdag sa hindi na, lalong kailangan ibigay yan pagka tinaasan mo yung sweldo ng iba dahil magkakaroon ng inflation. Opo. Bago ko lang ipasa, Sir Sergio, kay partner Admar, sa ngayon ba ay ideya lang para sa ating mga kababayan, nasa magkano ho ba yung average na sahod na natatanggap ng mga manggagawang nasa pribadong sektor? Well, yung sa iba-ibang 16 regions yan, iba-iba yung rates nila, no? So it ranges from something like 500 something to 645 dito sa Metro Manila. At ang isa pang maling nangyayari, sinasabi nila na hindi mabubuhay ang pamilya of 5 sa minimum wage. Talaga hindi. Pagka inasa mo sa minimum wage, yung pamilya of 5, maraming mamamatay ng gutom sa Pilipinas. Bakit, iba yung living wage sa minimum wage. Ang minimum wage is at entry level. Sa International Labor Organizations, that is intended for mga fresh graduates, yung mga bagong papasok ng trabaho, para hindi naman pagsamantalahan ng mga employers na bibigyan na ng pamasahe, kunting allowance, magtatrabaho na. Sa mga ekonomiya kagaya natin, bakit ginagamit natin yan na para entry level? Kasi dito, ang mas marami ang nakakailangan ng trabaho kaysa hindi competitive yun. Hindi kagaya sa isang unlad na bansa, na Singapore, na ang humahabol yung mga investors sa mga magtatrabaho. Kaya walang minimum wage doon. Sa Brunei, wala ring minimum wage. Walang mga minimum wage sa mga lugar yan dahil yan ay supply and demand. Kaya pag sinasabi mong tataasan mo ang kita ng manggagawa at magkasabatas ka, para mo sinasabing let's abrogate the law of supply and demand. Hindi natin ma-legislate ang ekonomiya. Yan ay pinagtsatsagaan itaas natin ng ating ekonomiya. Ginong Sergio, magandang umaga po. Si Admar po ulit ito. Sir, dito na lang tayo magbabase mismo sa official na report ng Department of Labor and Employment. Ang tansya sa mga minimum wage earner ay nasa 5 million, habang nasa more or less 17 million. Ang dito naman po sa informal sectors or informal workers po natin, itong 17 million, datos pa ito, ni-research ko, way back 2022 pa ito kasi meron din pala silang hiniling during that time sa Kongreso na magkaroon po ng batas na makakabenepisyo dito sa informal workers. So kung ang layunin po nitong 200 pesos na dagdag sa minimum na sahod ay makatulong sa ating mga kababayan, so nakikita nyo po na hindi pa rin ito direkta na magiging sagot kasi yung 5 million na ito, hiwalay pa ito hiwalay pa ito dun sa mga nasa 17 million na mga informal workers. Nga sabi nyo nga po, di hamak na mas malaki, hindi lang doble kumpara dito sa mga minimum wage earners po, Ginong Sergio. Alam mo, yung 17 million informal sector na yan, limited yan. At totoo, maraming kasama hindi counted dyan, no? Yung unemployed,
Kaya sinasabi ko, ang workers natin nasa 52 million. Ano? Yung 17 million na yun, ina-identify lang na informal sector. Pero marami pang dapat na isama yan sa mga labor market natin, yung sa 52 million. Nandiyan pa dapat isama yung mga family-owned business, halimbawa na sila nagsusweldo sa sarili nila, sa pamilya. Nandyan din yung unemployed, underemployed. Dapat isasama mo yan. Nandyan din yung government employees na parang makikita 2 milyon, ano? 52 million, yun, hindi 17 million lang pinag-usapan natin. 52 million, less 5 million ang hindi mabebenepisyuhan. Hindi 17 million lang. Opo, so mas marami pa pala. So ano po yung nakikita nyo rito po, sir? Kasi isa din sa mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan yung pagbibigay po ng ayuda. Pero nitong kamakailan lang sa Senado, nagkaroon po ng pagdinig at lumalabas doon na hindi pa malinaw kung ano ba yung guidelines nito. Ang sinasabi lang doon sa guidelines for AKAP, minimum wage earner ulit, na apektado nitong inflation. So hindi pa rin direkta na makakatulong doon sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Kasi itong mga minimum wage earner, ito po yung may regular na mga trabaho. No, merong tinatanggap every 15 at huling araw ng buwan, unlike dito sa mga informal workers na magdedepende sa kanilang pagsusumikap yung magiging kita nila sa arawan po, Ginong Sergio. Yun ang sinasabi natin. Bakit pa ang mga solusyon natin ginagawa nakatutong doon sa yung may boses dahil organized, no? Samantala yung hindi organized, walang boses, hindi namin mga miyembro yan eh. Bakit kami hindi namin miyembro yung mga ng organisasyon namin na employees, yung mga micro. Hindi namin miyembro ang farmers, hindi namin miyembro ang fisher folks, hindi namin miyembro yung mga ambulatory sellers, yung mga iba-ibang sektor. Bakit kami nagsasalita? Kasi nakikita namin yung mga yun, hindi nila nare-realize. Alam mo, nag-survey pa nung last year na ang mga farmers bumoboto. Boto sila sa pagtataas ng sahod. Akala nila meron silang wala. Kasi meron nakalagay pa naman doon sa batas na yung farm workers na ganito ang sweldo. Hindi naman sinasabi na kukunti lang yung merong employer ng farmers. Ilan lang yun. Akala nila kasama sila ron. Hindi sila kasama ron. Hindi dadami ang ani nila dahil nagtaas ng sweldo. Hindi lalakas ang huli ng mga fishermen dahil nagtaas ng sweldo. Hindi sila kasali ron. Kaya sinasabi nga namin, may mga representative ang farmers, may representative ang mga vendors, may representative ang drivers, ang fisher folk sa Kongreso. Maraming mga party. Bakit di sila kumikibo? Nagpapakisamahan sila na rin, bubutuhan sila rin. Hindi na iniintindi na yung sektor nila, represent nila, benepisyo sa 10%, sakripisyo sa 90%. Opo. And dito po sa mga hakbang na dapat gawin po ng pamahalaan, napabalita po na sa pag-iikot po ng Presidente, wala pang na-approve doon sa pag-iikot, lalo na for Maharlika Investment na mga investor. Makakatulong ba ito na makadagdag sana sa mga mapagkukunan ng trabaho ng ating mga kababayan? Hindi rin po ba naging sagot ang infrastructure programs ng ating pamahalaan sa kasalukuyan po sa nakikita nyo po, Sir Sergio? Hindi naman. Ang infrastructure talaga ang best employer. Lalo pa nga yung mga project natin na yan. Maraming nakikreate ng jobs yan. Kaya lang, ang problema, in spite of our all efforts, kulela tayo. Naiiwanan tayo ng mga kapitbahay natin dyan sa mga project na yan. Naiiwanan tayo ng mga kapitbahay natin sa dati-dati, unang-una tayo. Ngayon, pag namimili sila ng pupuntahan, in spite of our effort, pinapuntahan tayo yung butas, binalagyan natin na konti sweetener here and there, last choice tayo. They will go to Singapore, they will go to Vietnam, they will go to Thailand, to Indonesia, even Cambodia.
tayo hahuli-hulihan dahil sa mga problema natin dito. Huwag na natin dagdagan. Opo, Sir Sergio. Siguro, Sir Sergio, huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na sa ating pamahalaan, hinggil nga dito sa kanilang panukala. Well, ang sinasabi lang namin, meron tayong sistema ng pagtataas ng sweldo ng minimum wage. Yan ay nung sa Regional Wage Tripartite Board. Tinatag yan nung araw dahil ayaw nila, nahalata nila na pagka ang gagawin natin pagtataas ng sweldo, ibabase mo sa Kongreso, magiging masyadong political at emotional. So sila na rin na nagtatag niyan, ang Kongreso naglagay niyan. Noong araw, pinakamababa ang minimum wage natin dito sa Asia, ASEAN. No? Ngayon, pinakamataas tayo. Dahil doon sa sinasabi nilang konti-konting pagtataas ng minimum wage board. Yan kasing regional wage board na yan, yan ang well represented. It's not the best way to do it, no? But it's well represented, well thought of. Andyan ng NEDA, nandyan ng DOLE, nandyan ng DTI, nandyan ng representative ng workers, nandyan ng representative ng employers. Pinag-uusapan yan taon-taon. Kung minsan walang application, motu proprio, sila mismo inaano nila sa mga different region. Tinitingnan nila yung inflation data, lahat ng data, sanay na sila na, tinitingnan nila lahat yan. At binabalanse ng gusto yan. Kaya taon-taon, nagdadagdag na konti-konti, pero yung konti-konti na yun, nalampasan na natin ang minimum wage sa lahat natin sa region. Dati, nag-a-attack tayo ng workers na impesa, sinasabi na, mababa ang sweldo rin. Not anymore. Pinakamataas ang minimum wage sa atin dito sa region. That is why hindi na natin nagagamit yung rason na yun. So, huwag na lang nating, alam mo, even hindi magkakatotoo yan, 200 na yan, pesos increase na yan, na medyo malabo naman talaga, it creates expectation doon sa mga supposed to be tatanggap na mga minimum wage earner. And it creates a confusion doon sa mga investor. Kasi mag-i-invest ka, tapos may mga ganyan na all of a sudden, yun ang sinasabi na napaka-unpredictable ng mga batas natin at policies natin, papalit-palit. Why will I take a chance on you? Kung inibiro mo, tataasan mo ng 30% yung minimum wage, merong mag-i-invest. Doon na ako sa Vietnam. Doon sigurado ako kung ano yung sinabi, yun ang gagawin, yun ang mangyayari. Alright. Sir Sergio, maraming salamat po sa inyong pong impormasyon at sa inyong pong panahon sa pagbibigay po nitong reaksyon po ninyo hinggil sa issue na ito. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo, Almar, Jade, at sa ating mga taga-panood. And po mga kababayan, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines.